Natimbog ng mga pulis ang 34 anyos na minerong ito sa bayan ng Itogon, Benguet. Siya kasi ang itinuturong salarin ng mabaril nito ang isang 14 anyos na lalaki. Nangyari ito sa isang lamay sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet, pasado alas 3 ng madaling araw noong ika-11 ng Agosto. Itong witness na nagbebenta ng liquor is may narinig siyang putok sa likod. So nung paglingon niya is nakita niya po yung suspect na may hawak-hawak sa kanan na baril. Mga pagkaraan lang mga ilang segundo is tumakbo ata and then nagpaputok ulit ng 2 beses. Tinamaan ang biktima sa likod at lumabas ang bala sa tiyan nito. Agad namang naitakbo sa Baguio General Hospital ang biktima at nasa mabuti na itong kalagayan. Yung bata is parang nakayuko. So nung i-check nila itong victim natin na minor is may tama pala. 2 basyo ng bala ng kalibre 45 na baril ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis at nahuli ang suspect sa kanilang bahay. According sa mga witness, nung alas 8 pa ata, pumunta yung suspect doon, nakipaglamay. So yun, nakainom pa sila bago pumunta doon sa may place of incident po, sir. Nasa kustodiya na ng Itogon Municipal Police Station ang suspect pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Hinahanap pa rin sa ngayon ng mga pulis ang baril na ginamit ng suspect matapos umano nitong itapon pagkatapos ng insidente. Napag-alamang ding wala itong maipakitang papel sa ginamit na baril, bagay na ikinaalarma ng Itogon PNP. Dahil sa insidente, patuloy pa nilang pinalalakas ang kampanya kontra loose firearm. Continuous po yung upland katok po namin. Remind po namin doon sa mga owners ng mga baril, lalo na yung mga malapit ng mag-expired na magparinyo. Bukas naman ang kanilang tanggapan sa mga nais magsuko ng mga baril. Sa uling tala ng Itogon PNP, umabot na sa 139 na gun owner ang kanilang nabisita para sa Oplan Katok at 198 pa na mga gun owner ang target nilang bisitahin. Nasampan na ng kasong illegal discharge of firearm with serious physical injuries ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.